kasi talagang gusto ng kalamansi sa tag-init, yung tubig. Tapos, naalagaan din naman natin siya ng ating pong foliar. Kaya pagka halimbawa po, sa tindi ng init, yun po ang ating pinanlalaban para maiwasan po yung pagkasunog po ng kalamansi. Alam niyo po, sa ibang area, sa ibang lugar na pinupuntahan ko, nagkakasunog ang kalamansi. Nalalagas ang dahon. Kung ano yung nakita ninyo na wala ng dahon yung kalamansi, halos ginagunanin. Buti nga ito sa inyo, hindi po nagkaganon lahat. Kasi kung yun ay nagkaganon lahat, napakahirap i-recover nun. Kahit minsan, kahit lagyan mo ng marami pong pataba, hindi mo kagad-agad bigla. Yan ang kawan niya. Okay. Bali po, ang assessment po natin doon sa inyo pong farm, nakita ko mula doon sa umpisa na ating nilibot. Ayon naman doon sa inyo, okay naman po yung inyong mga patabang nilalagay, regular ninyong nalalagyan, ano? Ang isa lang po sa nakita natin naging problema doon sa init ng panahon. Actually, yung init ng panahon, hindi lang naman dito sa inyo. Maging man doon po sa amin ay matindi rin po ang init ng panahon. Kaya lang, ginagawa po natin, kaya po hindi po siya masyado pong nagiging balatsiko ang kanya pong balat. Tapos, hindi po siya yung natatanggal po ang dahon. Inaalagaan po natin siya ng tubig. Ang number one po kasi talagang gusto ng kalamansi sa tag-init, yung tubig. Tapos, naalagaan din naman natin siya ng ating pong foliar. Kaya pagka halimbawa po, sa tindi ng init, yun po ang ating pinanlalaban para maiwasan po yung pagkasunog po ng kalamansi. Alam niyo po, sa ibang area, sa ibang lugar na pinupuntahan ko, nagkakasunog ang kalamansi. Nalalagas ang dahon. Kung ano yung nakita ninyo na wala ng dahon yung kalamansi, halos ginagunanin. Buti nga ito sa inyo, hindi po nagkaganon lahat. Kasi kung yun ay nagkaganon lahat, napakahirap i-recover nun. Kahit minsan, kahit lagyan mo ng marami pong pataba, hindi mo kagad-agad bigla-bigla siyang makaka-recover kagad. Maliban na lamang yan, talagang panahon din ng magsasabi para siya ay magdahon uli. Kaya yun nakita natin na marami pong dahon, magandang balita tayo. Pag ang kalamansi, nalagas po ang dahon. Pagkatapos, nalagyan natin siya ng pataba at nag-usbong, magandang balita tayo. Ibig sabihin nun, may progreso. Pero kung yun ay wala na naging dahon at siya ay natanggal na totally, hindi na nagdahon, papunta na po sa pagkamatay. Buti na lang sa inyo, dito lang sa gawin na ito medyo lang. Sa matanda ninyong kalamansi, ang sa nakita ko din problema nyo, tubig. Kasi gaya nga ang kwento ninyo, tinitimba-timba ninyo yung patubig. Pagkatapos, syempre, pagka yun ay ating binuhos, may siya kumakalat pa. Hindi pa napupunta doon sa talagang dapat puntahan. Kaya gagawin natin, pagka sa susunod tayo ganun uli, manual lang ninyo, palibutan na lang po ninyo ng harang. Para yung 3 timba, ay at least doon na po sa mismong pinakapuno niya mapupunta. Hindi na siya kakalat. Doon na rin kayo maglalagay ng inyong pataba. Kahit hindi na po ninyo ihukay, palibot lang yun. Akata niyo po makaka-recover ulit po yung kalamansi niyo. Ngayon patagulan, itong kuwan na ito, doon na ninyo samantalahin po ang paglalagay. Kahit ikalat ninyo yung pataba, walang problema. Huwag lang po doon sa pinakatarangkahan, sa pinakaumbok na lupa. Kasi wala nang ugat doon. Ang ugat niya na doon sa ibaba. Para yun nakakain. Ang nilagay sa gitna? Opo, sa gitna niya mismo ng kalamansi. Yun, okay po yun. Tsaka sa tag-araw talagang nilalagay natin yung madaling matunaw. Kasi pag yun ay tinubigan mo, tunaw ka agad. Hindi tayo naglalagay masyado po noong ating ng triple 14. Hindi. Manapay organic natin ginalagay. Okay lang yun. Pero triple 14 matagal yun eh. Kaya yun siguro, ang isa po sa naging ko na dahil bago po yung sistema po ng ating pataba. Pero yung gaya lang sinadjust po natin, pagka po yung isang pataba ay hindi po siya umakma, hindi po siya masyadong kinain, pwede tayo magpalit ng brand. Hindi naman tayo naka-stick doon sa isang kumpanya. Kasi lalo na pagka isang kumpanya, hindi na epekto sa iyo, ba't mo nang pagtsatsagaan pa? Napakaraming kumpanya na may mga pataba, di ba? Kaya hahanap ka ng po pwedeng pataba na maging hiyang. Para lang sa foliar. Pag ang foliar, in-spray mo, walang pagbabago, lumipat ka na iba.
Hindi yung tayo nakakontrata isang taon yung nagagamitin mo. Hindi ganon. Ang pag-aaral sa kalamansi, ihahanap mo kung ano yung hiyang dun sa puno. Hindi ko mo sinabi ko, ay ganito po gamitin ninyo. Eh yung kalamansi madilaw na, hindi kayo nagbabago ng brand o ng kuwan. Hindi ganon. Kumbaga sa isang doktor, o subukan mo muna ito. Pag nakita noong doktor na approve sa pasyente, ipatutuloy yun. Diba? Pero pagka nakita naman ng doktor, o kamusta lagay mo doon sa gamot na binigay ko sa iyo? Para po wala pong pagbabago. O ibahin natin. Papalitan. Ganon din ang kalamansi. Ang kalamansi, hindi magsasalita yun eh, kung ano gusto niya. Ang magsasalita sa kanya dyan, yung dahon. Tsaka yung bunga. Pagka yung bunga, nakita ninyo, naglalagas ang bunga niya, naglalagas pati dahon niya, naglalagay ka naman ng abono, nagtutubig ka, isa ibig mo sabihin nun, isipin mo na, hindi kapit yung kanyang inilalagay. Hindi hiyang. Hindi hiyang, hindi niya masyadong kinakain yung inilalagay mo, tsaka yung ini-spray mo sa foliar na sa kalamansi. Ganun yung pong pag-aaral sa pagkakalamansi natin. Halimbawa, kagaya niyan, para kang yung, ikaw kasi mismo yung pinaka-doktor eh, doon sa tanim po natin. Kasi halimbawa, hindi mo alam po kung ano ang ibig sabihin ng sakit ng kalamansi mo, mauubos yan. Hanggang doon po yung sa mangyari dyan, mamatay na unti-unti. Buti nga po yan, yun na lang sa gawin naman na medyo delikado. Ngayon, ang nakita natin problema doon sa inyo na yon, lupa. Nandun ang mahinang klase ng lupa ninyo sa area na yun. Iba man kasi ang lupa dyan. Opo, magkaiba. Kasi papapansin ninyo sa gawin rito, tama naman yung alaga ninyo, parehas naman ang dilig ninyo, bakit doon ay nagkaiba ang klase ng lupa? Nilalagay nyo rin ng pataba. O ibig sabihin, mahina ang lupa doon sa area na yun. Tapos may burubuhan. Opo. Kaya doon naman ninyo ngayon ilagay yung ating mga organic soil. Opo, yung tayo ng manok. Kasi huwag nyo muna bubuksan. Pag nalalagas na po yung sako, o yun, sabihin ng bulok na siya nun, okay na, pwede nyo na siyang ikalat sa kalamansi. Makakadugtong yun, para sa maging pataba po. Yan. Pagdating naman po doon sa mga gamot natin ginagamit, no bang tagaraw po ba, nagkakaroon po ba ng bukol-bukol ang kalamansi? Yung mga sira ba? Meron po, ito parang bukol-bukol sa... Opo, mas marami yung bukol-bukol kaysa buo. Opo. O yun, may technique naman po dyan. Di ba meron tayong binigay kay madam po na gamot? O, naubos na po ba yung gamot niya? Ibinigay natin. Okay na. Kasi ang kuwan po natin dyan, yung interval, every 3 days. Ang pag-i-spray. Mula doon sa bulaklak, hanggang siya ay maging sinlaki na po siya ng gamais. Pag sinlaki na po ng gamais po yung buko, magkukuha na tayo dyan ng weekly spray na. Weekly. Opo, hindi siya mananatiling every twice a week ang pag-spray. Pag buko na siya na sinlaki ng mais, weekly na yun. Para hindi masayang. Opo. Pagkatapos, pag sinlaki na po siya ng tinatawag nating gasaresa, ang interval lang po natin doon every 15 days. Twice a week. Opo, yun din po timpla natin ng gamot na yun. Ngayon, ang gagawin natin, pagka po siya sinlaki na po ng holen, doon na po siya magto-totally stop ng spray. Maliban na lamang kung may panibago uling mga bulaklak na lumalabas. Pag may mga bulaklak ulit na lumalabas, magiging weekly spray na kayo. Yes, sir. Pasunod-sunod po lang yan. Oh, sunod-sunod po yan. May gamunggo, May gamunggo, merong gamais, may bulaklak. Kasi ang kalamansi po natin, once na nabasa yan, magpo-produce ng bulaklak yan. Kada basa niya, magpo-produce ng bulaklak. Pag nilagyan po ng pataba, doon po marami po siya nagiging bulaklak. Pero pag regular lang na tubig, bumulaklak siya paunti-unti. Kaya papansin po ninyo yung kalamansi, iba-ibang buwan, meron kayong mapipitas. Iba-iba size. Ganun kasipag ang kalamansi. Basta tuloy lang po yung kanyang alaga. Yun po, basta tuloy-tuloy, continuous siya. Makikita po ninyo. Magamat matrabaho siya, pero mababawi naman ninyo sa bunga. Ang isa sa nakikiproblema nyo doon, nalalagas ang bunga, di ba? Yun ang nagiging dahilan. Bagamat may buo na siya, kaya lang nalalagas. Ang isang problema dyan kung ano yun, tubig. Pag kasi ang kalamansi, marami pong bunga, dapat marami rin tubig. Tandaan po ninyo yun. Pag yan ay kinulang ka ng tubig, kahit kompleto ka ng spray, malalaglag at malalaglag ang bunga ng kalamansi. Kasi ang buhay ng kalamansi, nasa tubig. Parang tao. Pag tinuyo ka sa tubig, matutuyo ka.
subukan mo huwag ka uminom. Di ba, manghihina ka? Hindi. Manghihina. Pero pagka busog ka sa tubig, huwag mo nang lulunurin at magpapakalangu-langu ka naman na parang kuwan yun. Di ba? Ganun ng kalamansi. Gusto niya, kumpleto ka ng pakain. Ano yung pakain? Yung pataba. Kaya pagka may pataba ka, maraming bunga yon, supply mo rin dapat ng pataba yan. Every, kumbaga yan naman ay twice, tawag dito. Every 2 months naman, paglalagay natin ng pataba. Una, papabunga ka. Medyo marami po yung pataba na yon na ilalagay mo. Susunod na pataba, yung top dress kung tinatawag na yon, sa 2 months ilalagay yun. Hindi na ganun karami. Kumbaga, panlustos na lang yun para lumaki bunga mo. Pampalaki ng bunga naman. Ngayon, yung natanong ninyo, bakit nagkakaroon po siya ng tawag na bootleg tsaka yung balachiko? Sa variety ng kalamansi yun, tsaka sa init ng panahon. Kaya nagkakaroon ng brown. Kasi kumbaga sa kuwan, ikaw ay matindi sikat ng araw, bilad ka. Magbabalachiko ka rin. Kasi bilad na bilad yung saka tapos yung tubig mo, wala ka pa masyadong mahitit. Kung hindi ka ba magbabrown noon, pag gano'n. Maganda po yun. Kaya isasuggest natin kay Madam, magkaroon dito ng deep well. Itong tubig nyo na ito, pwede po yung hihititan ng makina. Makakarating ang kuwan doon. Water pump. Kahit malayo. Para hindi na kayo magmano-manong magdilig. Water pump, tapos may... Itong hose na ito, pwede na yan. Pwede na yan, water pump. Oo. Kahit po yung Mahaba, kuwan may ninyo, mahaba yung ng tayo didos yan na makina, kaya yakit yan, kaya distress. May yakit yan. Tsaka open water ang inyong paghihititan. Maliban na lamang, ang gamitin na lang po ninyo ang solar. Mas maganda itong solar, magkaroon kayo ng pinaka-imbakan. Diba? Magdamag siya na umaandar. Ang gawin po ninyo, magpagawa kayo ng parang hukay. Parang swimming pool style. Pag yun ay napuno na sa buong magdamag, yun naman ngayon na ikakalat ninyo sa kalamansi. Sa kinabukasan. Diba? Ito po ba natutuyo ito sa matinding init? So yan, Hindi, Meron naman lagi. Sabi, meron siyang bukal. Mahina lang naman. Pero makakatustos naman. O yun, kahit ito gamitin nyo doon sa pinakadulo nyo. Yung lahat na lang po ng mga malalapit na naabot ng hose, yun na lang ang gamitin sa solar. Para noon, yung nasa malayo, hindi naman maargabyado, kawawa naman yung kalamansi sa dulo. Oo, mahirap rin po magmano-mano po na magdidilig kayo. Timba-timba, mahirap po rin yun. Mas totoo yun, tsaka hindi. Tsaka yung mas maganda kasi yung sa kalamansi yung paagos. Umaagos po yung tubig. Pagka kasi maagos ang tubig, matagal ang ulit noon. Minsan every 10 days, pag mangganda basa, 10 days ang ulit noon. Dyan, every 3 days yata ka nagbubuhat. Kaya medyo, kasi pag dumating na doon sa susunod na kalamansi, tigang na. Maabot na 1 linggo, kaya nagkakaroon na siya, natutuyo na yung dahon. Pero kung patubig talaga na paagos siya, hindi po magkakakuan yung kalamansi. Saka hindi maapekto ng bunga. Hindi malalagas. Ayun yun. Yan po mga farmers po, yung ating tutorial po sa ating mga katribya para po yung pamaraan makuha po nila. Okay po mga katribya, tapos na po tayo sa ating pong tutorial sa ating pong ka-farmers. Nakita po natin po yung problema po ng ating pong farm. At yun na po, susubaybay na lang po natin ito para po sa susunod po nating update sa ating pong mga kasama rito. At tinuro na natin po yung kanila pong gagawin. At least po, meron na sila kayong mga idea kung paano po palakihin po yung kalamansi at paano po mga. Paano mga katribya? Kita na po tayo po bukas. God bless. Maraming salamat po dito kay Ma'am Sara. Kausap po tayo. Hindi lang po kami nagkita ulit po ng personal. Sige po, shoutout po natin dito po sa Sorsogon. Dito po kami ngayon sa Sorsogon. Tapos, yun, balik na po tayo ulit sa Nueva Ecija. Mahabang biyahe ulit, 12 oras, 13. Kaya sa basa lang po tayo matutulog. God bless po sa inyo lahat, mga farmers. Bye-bye. Sayang ko niya, pero ang ganda. Natakpan ng ulap. Oo, laki niya. Kitang-kita sana kung wala yung ulap. Wala sir, tatiming ng ulan. Oo, namakuhan siya. Pero at least kitang-kita yung kanya. Yung lugar, kaya mataas ito palang dako natin. Kitang-kita pala buong alpa yun. At dami palang buko. Kaya pala sikat pala ang buko rito sa alpa. Dami talagang nyug dito. Ay, ang ganda ng kawan, ano? Ayan, ang buong kuwan pala.
Legazpi City. Opo, yan. Oh, yan ang pinakapusod pala niya. No? Yan yung lawak. Mm. Kita dyan ng SM. Kitang-kita. Ayun, Oo nga tuloy pala ko. yun, yung malaking SM. Oh. Hmm. Kaya lawak ng kuwan niya. Sige. Kaya siya. Ayan po mga ka-farmers. Oh. Ayun naman po yung Bulkang Mayo. Kaya lang maulap. Kaya di natin kita yung pinakakuwan niya. Yung Tatsulok.